Napansin mo ba yung timing? Nung ikaw yung naghihintay, naghahabol, at umaasang magpaparamdam siya, tahimik siya. Pero noong unti-unti ka na nakaka-move on, hindi mo na siya chine-check, hindi ka na naghihintay ng message, masaya ka na ulit sa sarili mong buhay. Tapos biglang, "Hi, kamusta ka na?" O kaya biglang magla-like sa old post mo, biglang magre-react sa story mo, biglang may dahilan para kausapin ka. At syempre, mapapaisip ka, bakit ngayon pa? Bakit noong gusto ko siya, wala siya, pero ngayong okay na ako, saka siya bumalik? Pero ito ang mas importanteng tanong. Kapag napaparamdam ba ang ex, ibig sabihin gusto ka na niyang balikan? Hindi palagi. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 posibleng dahilan kung bakit biglang nagpaparamdam ang ex kapag nakaka-move on ka na. At baka sa dulo, mas maintindihan mo rin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagbabalik niya. Number 1. Baka nagsisimula na siyang magsisi. Minsan, hindi agad nararamdaman ng isang tao ang bigat ng breakup, lalo na kung siya ang nakipaghiwalay. Noong una, baka feeling niya tama ang desisyon niya, pero habang lumilipas ang panahon at nawawala na ang emotional intensity ng breakup, pwedeng magsimula ang mga tanong, tama ba talaga yung ginawa ko? Baka naging impulsive lang ako. Baka dapat pinag-usapan muna namin. Baka masyado akong nagpadala sa emotions. Lalo na kung nangyari ang breakup during a heated argument, posible na iba ang perspective niya kapag kalmado na siya. At doon pumapasok ang regret. Pero tandaan, ang pagsisisi ay hindi automatic na ibig sabihin gusto kanyang balikan. Pwede niyang pagsisihan kung paano natapos ang relationship. Pwede niyang pagsisihan kung paano kanya tinato. Pwede niyang pagsisihan ang desisyon niya. Pero hindi ibig sabihin na handa na siyang bumalik at ayusin ang lahat. Kaya kung nagparamdam siya, huwag agad isipin, ayan, gusto niya na ako ulit. Baka ang nasa isip niya pa lang ay, baka nagkamali ako. Number 2. Namimiss niya ang mga alaala ninyo. Minsan, hindi ikaw mismo ang unang bumabalik sa isip niya. Yung memories ninyo, isang kanta, isang lugar, isang restaurant, isang picture, isang inside joke, o kahit isang simpleng routine na dati ninyong ginagawa. At bigla niyang maiisip, ang saya pala namin noon. Then slowly, kamusta na kaya siya? Okay na kaya siya? May bago na kaya siya? Hanggang sa mapaisip siyang mag-message. At kapag nangyari yon, posible talagang namimiss ka niya. Pero may importanteng distinction. Ang pag-miss sa magandang memories ay hindi automatic na pag-miss sa buong relationship. Pwede namimiss niya yung mga masasayang moments, pero hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya kung bakit kayo naghiwalay. Minsan, ang memory ang bumabalik muna bago ang tao. Number 3. Ngayon niya mas nararamdaman ang pagkawala sa'yo. Habang nandyan ka, baka naging normal na lang ang presence mo. Alam niyang pwede kang tawagan. Alam niyang pwede kang i-message. Alam na nandyan ka lang. Pero ngayon, hindi na. Hindi ka na naghahabol. Hindi ka na laging available. At mas importante, hindi na niya sigurado kung may place pa siya sa buhay mo. Dito pwedeng magbago ang perception niya. Noong kayo pa, ang focus niya baka nasa mga bagay na hindi niya gusto sa relationship. Pero ngayong wala ka na, ang mas napapansin niya ay, wala na siya. At minsan, mas mabigat sa pakiramdam ang isang bagay kapag nare-realize mong pwede mo na itong tuluyang mawala. Kaya baka hindi niya biglang na-realize na siya na talaga ang para sa akin. Baka ang unang realization niya ay, teka, baka tuluyan ko na siyang mawala. At ibang bagay iyon. Number 4. Posibleng nagbago ang dynamic ninyo. Nung hinahabol mo siya, alam niyang available ka. Alam niyang kapag nag-message siya, malamang sasagot ka. Alam niyang may chance pa. Pero noong tumigil ka na, nagbago ang dynamic. At minsan, kapag nawala ang dating access ng isang tao sa atin, mas napapansin natin kung gaano natin ito pinapahalagahan. Parang ganito. Noong alam niya nandyan ka, hindi niya kailangang gumawa ng choice. Pero ngayon na hindi ka na naghihintay, kailangan na niyang harapin ang possibility na baka hindi na siya available sa akin. At pwedeng doon siya ma-curious. May iba na ba? Talaga bang nakamove on na siya? Bakit hindi na siya nagpapanamdam? At eventually,
siya na ang magpaparamdam. Pero importanteng tandaan, hindi ibig sabihin na dapat kang magpanggap na naka-move on para habulin ka niya. Ang pag-move on ay hindi strategy para bumalik ang ex. Dapat ginagawa mo ito para sa sarili mo. Number 5. May mga taong late mag-process ng breakup. Hindi pare-pareho ang paraan ng mga tao sa pag-handle ng breakup. May taong pagkatapos ng breakup, iyak agad, overthink agad, miss agad, gusto makipag-usap agad. Pero may iba naman na parang okay lang, busy, tahimik, parang walang pakialam. Pero hindi ibig sabihin na wala silang nararamdaman. May mga taong mas pinipiling isuppress muna ang emotions nila. Kaya habang ikaw, ilang buwan na nag-heal, baka siya, ngayon pala nagsisimulang mag-process ng pagkawala. Kaya para sa'yo, bakit ngayon? Pero para sa kanya, ngayon ko lang siguro naiintindihan. At ito ang dahilan kung bakit minsan parang delayed ang reaksyon ng isang tao sa breakup. Pero hindi ibig sabihin na lahat ng taong delayed mag-process ay babalik. Minsan, late lang talaga nilang naiintindihan ang emotions nila. Number 6. Posibleng namimiss niya ang feeling, hindi lang ikaw. Ito ang medyo mahirap malaman. Kapag sinabi niyang, miss kita, ano ba talaga ang namimiss niya? Ikaw? O yung feeling na may taong nandyan? Baka namimiss niya yung companionship, yung may kausap siya araw-araw. Baka namimiss niya yung familiarity, yung may taong alam ang habits niya. Baka namimiss niya yung emotional security, yung feeling na may taong nakakaintindi sa kanya. O baka namimiss niya yung version ng sarili niya noong kayo pa. Yung version niya na masaya, mas confident, mas connected. At oo, posible rin na ikaw talaga ang namimiss niya. Pero hindi mo malalaman iyon sa isang hi o miss kita. Kailangan mong tingnan ang actions pagkatapos ng message. Number 7. Posibleng bumabalik lang ang dating cycle. Ito ang pinaka-importante mong bantayan. Kung dati ganito ang pattern, lalapit, lalayo, magpaparamdam, mawawala, babalik ulit, then repeat. Huwag mong isipin agad na bawat pagbabalik ay sign na gusto niyang magseryoso. Minsan, yung inconsistency mismo ang nagpapalakas ng emotional attachment. Kasi hindi mo alam kung kailan siya ulit magiging sweet. Hindi mo alam kung kailan siya magpaparamdam. Hindi mo alam kung kailan siya mawawala. At dahil unpredictable, mas lalo mong hinihintay yung susunod na magandang moment. Kaya kung biglang nagparamdam ang ex mo pagkatapos ng ilang linggong silence, tapos sweet, tapos mawawala ulit, at babalik na naman, baka hindi ito reconciliation, baka cycle lang. At ang mas importanteng tanong ay hindi, bumalik ba siya? Kundi, may nagbago ba? So, gusto ka ba niyang balikan? Kung gusto mong malaman, huwag lang tingnan kung nagparamdam siya. Tingnan mo kung nasaan siya sa tatlong ito. Una, namimiss kita. That's a feeling. Pangalawa, pinagsisisihan ko yung nangyari. That's regret. Pangatlo, gusto kong ayusin natin ito at alam ko kung ano ang kailangan kong baguhin. That's intention. Magkaiba ang tatlo. Someone can miss you without wanting a relationship. Someone can regret losing you without being ready to change. And someone can want you back without actually knowing how to build a healthier relationship with you. Kaya wag kang basta ma-excite dahil lang nagparamdam siya. Observe. Listen to what they're saying. But more importantly, watch what they're doing or watch what they're consistently doing. Kaya baka ang pinakamagandang tanong ay hindi, bakit siya bumalik? Kundi, kung babalik man siya, may bago ba siyang maibibigay? Kasi madaling bumalik sa taong pamilyar. Madaling sabihin ang, miss kita. Madaling alalahanin ang masasayang memories. Pero ang mas mahirap ay harapin kung bakit kayo naghiwalay in the first place at gumawa ng totoong pagbabago. Kaya kung biglang nagparamdam ang ex mo habang nakaka-move on ka na, huwag kang ma-pressure na magdesisyon agad. Hindi mo kailangang isipin, babalikan ko ba siya? Ang una mong itanong ay, ano ba talaga ang ipinapakita niya? At higit sa lahat, mas magiging healthy ba para sa akin ang pagbabalik na ito kaysa sa buhay na unti-unti ko nang binubuo ngayon? Dahil minsan, ang tunay na sign na naka-move on ka na ay hindi kapag wala ka nang nararamdaman, kundi kapag kaya mo nang makita ang message niya at sa halip na, please bumalik ka,
Ang una mong maisip ay, okay, pero ano ba talaga ang gusto mo? Dahil sa puntong iyon, hindi na ikaw ang naghihintay na piliin ka. Ikaw na ang pumipili.